Grace morning everyone! Welcome back po sa ating pong third episode ng Table Talk. And today po pag-uusapan natin yung price of Peter's denial. And kasama pa rin po natin si kapatid na Melvin and ang ating pong Pastor Wesley Pantanilla. Yes, hello. Good morning po! Good morning, good morning. Today Pastor, pag-uusapan po natin yung tungkol kay sa denial po ni Peter. Sino nga po ba si Peter? Si Peter, no, isa siya sa 12 disciples na tinawag ni Jesus Christ. Ang kanyang original, minsan tinatawag siya na Cephas or Simon. No? Kaya siya tinatawag Simon Peter ni Jesus. Ano? So Pastor, si Peter, we all know si Peter, no, if we're studying the Bible. Isa siya sa pinakasikat na na disciple ni Christ. So marami siyang notable achievement. Ika nga nila pag inano. Anong unang notable achievement niya? Siya yung naglakad sa tubig, di ba? Tapos nung tinanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Siya yung naka-jackpot, di ba? Siya yung nakasagot ng tama na ikaw ang Son of God, ikaw ang Christ. So with this, is very magandang pag-usapan, Pastor, na given all his accomplishments as a disciple, but umabot siya sa point na dinenounce or dinenay niya si Jesus? Well, siguro, like every story, no, mayroong build-up yan eh. No? So may build-up. So ito si Peter, kagaya nga ng nasabi ni Brother Melvin, si Peter, one of the prominent disciples. Kasama siya sa inner circle ni Jesus along with James and John. Now to si Peter, medyo may pagka-headstrong siya eh. Medyo outspoken. Talaga sasabihin niya kung ano yung laman ng puso niya, laman ng isip niya. And many times, mababasa natin sa Bible, siya yung madalas na sumasagot kay Jesus, sa mga tanong ni Jesus. Or siya yung madalas na nagbo-volunteer sa mga pinapagawa ng Lord. Madalas siya yung makikita natin na nagsasalita. Now, si Peter, if we would analyze yung kanyang character, dahil nga ganun nga siya, outspoken siya, gusto niya, kumbaga, siya yung center of attention. Naalala ko yung isang usapan nila na, who is the greatest in the kingdom of God? Siguro si Peter yung uupo-upo lang doon. Tinitingnan sila. Sige na nga, anong kaya mong gawin? Anong ginawa mo? Talaga na. Naglakad ka ba sa tubig? Yun ang pambato ni Peter. Naglakad sa tubig. Siguro sabi ni Peter, habang pinagsabi, ikaw nakita mo na transfigure si Jesus. Tatlo tayo no, naalala ko yun eh. Tapos nagsabi-sabi, hanggang sabi siguro ni Peter, ganito na lang. Sino naglakad sa ibabaw ng tubig? Diba? Kasi siya nga lang yung naglasa ako ng tubig. Mayabang din. No? So, it's a build-up kung sino talaga si Peter. And pagdating nung night na yon, pagtapos ng kanilang Last Supper, pumunta sila sa Garden of Gethsemane. Again, sinama na siya ni Jesus. Sila, kasama niya si James and si John, yung magkapatid, pumunta sila doon sa inner part ng garden. And Jesus was praying. And then 3 times, sinabi sa kanya ni Jesus, pray with me. Kaya lang, medyo, siguro naparami ng kain to sila. Peter, James, and John. Anantok, kaya tulog. But we could see na nung dumating yung mga huhuli kay Jesus Christ, siya ay biglang nagising. Nung nagising siya, ang una kagad pumasok sa isip, hindi ko alam kung siya ay naalipungatan o biglang kumuha ng espada. Tapos tinaga yung servant nung high priest. But after that, yung pagpapakita niya nung kanyang zealousness. Remember, bago sila pumunta doon, sinabi na ni Jesus, one of you would deny me. Si Peter yung parang, hindi ako yan, Lord. Hindi ako yan. Di ba? Ni walang hesitation sa pagsasabi niya. This time, gusto niya ipakita through his zealousness. So, lumaban siya ng kanyang sword. And then sinabi ni Jesus na lay down your sword. And then after nung nagpalisan na yung disciples. So, nung nag-alisan na yung mga disciples, mababasa natin sa Gospels, meron lang 2 disciples na natira. Si John at siya. Si John kasama ni Jesus sa lahat ng pinagdaanan niya. Pero si Peter, sabi sa Bible, he was following at a distance. Siguro, tatago-tago sa anino ng puno. Wala pa naman street light nun kasi madilim lang yun, kandila lang, wala pa electricity. Tatago-tago siya siguro. Hanggang sa nakita natin yung account niya na nandun siya sa courtyard ng
temple, nagpapainit siya. Doon na nangyari yung pagde-deny. Siguro makikita natin dito yung tawag ng mga Amerikano, yung brashness. Yung pagiging zealous ni Peter. Pagdating dito, biglang may change. Bigla siyang tamimi. Biglang tahimik siya eh. Biglang yung dating ready siya, biglang hindi na. No? So meron nangyari talaga. It might be fear, dahil nakita niya yung mga kasama niya mga disciples nagtakbuhan, no? It might be dahil nakita niya ang dami palang uhuli kay Jesus, no? So maraming possible na nag-contribute doon sa nangyari kay Peter. And ang pinakamatindi doon is fear. Kasi alam niya si Jesus makukulong. Alam niya si Jesus ay hindi lang marahil, hindi lang ikukulong, kundi parurusahan. At alam niya, pag pinarusahan si Jesus, isusunod na kami nito mga to. So, maari natakot, no? Mostly fear. Kaya yun kasi talaga nagagawa ng fear sa isang tao. Yes. Sa isang tao eh. So, kahit naman ako po kapag may ganyang sitwasyon, iiwan kita, sasagipin ko yung sarili ko, may pamilya ako, may anak ako. Parang ganun po. Self-preservation. Yes. Natural instincts yun no? Parang pag may, alam mo yun, yung lagi nga kinukwento ni Pastor, pag may biglang dumating na terorista sa church, di ba? Yes. Kristiyano ka ba? Si Pastor po. Ituturo natin lahat si Pastor lang. Si Pastor lang po, Kristiyano dito. Ako lang pala Kristiyano dito. Hindi, ganun eh. Yun nga, yung power ng fear. Yung power ng fear. Kaya ano sabi sa Bible, that we are not given a spirit of fear, no? But a spirit of power, no? And of sound mind. In short po, ang fear is hindi galing sa Panginoon. Yes, hindi talaga galing sa Panginoon. Kasi kaya kang i-cripple ng fear. Interesting, kasi if we're going to read dun sa Bible, tatlong beses siyang dinenounce si Jesus, right? On the third time, if we're going to read it, ang sabi dun, hindi lang siya basta niya dininay, but he uttered curses. Kumbaga kung sa Tagalogin natin, nagmura si siya. Peter. Grabe, no? For a person who was very close to Jesus Christ, who experienced the power of Jesus Christ, to see the miracles, no? And to experience firsthand yung character ni Jesus. During that time pala, mapapamura pa, no? In denouncing. Ang dating parang wala kaming pinagsamahan yan. Oo. Pero the truth is, siya yung isa siya sa mga nakakita, isa siya sa mga witness ng lahat ng pinagdaanan, lahat ng mga ginawa ni Jesus Christ. Pero dun lang sa part na yun, dahil lang sa takot niya, nagawa niyang hindi lang i-deny, but to curse. Diba? Parang, meron pang strong evidence. Kasi sabi dun sa Bible, yung kamag-anak nung naputulan ng tenga, nandun sa courtyard at na-identify siya. Diba? Parang, hala. So parang ang hirap i-deny. Diba? mahirap talaga i-deny. So, siguro kaya siya nakapag-curse, it's because para maging strong yung, hindi ako yan, gano'n, diba? Pero nung time na yun, Pastor, si John, bakit sobrang bold niya nung time na yun? Si John, well, makikita nga natin yung difference yung dalawa. Si John, kasama ni Jesus. No? But si Peter was at a distance, following Jesus. No? Bakit nga ba itong si John nandun kasama? Hindi ba siya takot? I think takot din si John. But sabi ng mga Bible scholars, it's because si John ay kakilala nung high priest. Now, we don't know ano yung relationship niya with the high priest or with the Pharisees, But, ang sabi, merong kakilala siya. So, ibig sabihin, somehow kailangan si John doon, no? Itong si John, ginamit niya yung position niya na yun, yung influence niya na yun, to be with Jesus. So, makikita natin yung contrast, no? One was so afraid na napamura pa para lang sabihin, doon kasama ni Jesus. And one was so bold
na even doon sa point na tinatry si Jesus, nandun din siya. No? It's really nakakalungkot. No? Nakakalungkot na makita yung difference na ganun. And at sometimes, sa atin, nakikita din natin yun no? Yung pressure ng mundo sa atin to fit in. Sometimes ayaw natin na ma-identify tayo as believers, born again, Christian, Naalala ko, nung college days ko, meron akong classmate na matapang. Every time na magla-lunch kami, lalabas na yung Bible niya. Magba-Bible reading siya doon sa table, sa cafeteria, bago siya kumain. Sabi ko, tindi nito. Every time yun, every time. No, that person is so bold. So, ganun din sa atin. Yun yung challenge sa atin No? Actually, ako naranasan ko po yan, Pastor. Hindi ko siya i-deny, Ibig ko sabihin parang, nung time na bago pa lang po akong born again Christian, and then yung buhay ko po noon, yung mga nakakasama ko noon, is really mga party people, mga ganyan. So, kapag inaaya po nila ako, sasabihin ko, sige, sasama ako pero hindi ako iinom. Yung mga ganyan. Pero pag nandun na ako, parang nagagawa ko pa rin siya. So for me, na-deny ko rin si Jesus Christ sa ganong moment. And after nun talagang yung feeling na parang di pala maganda yung pakiramdam. I'm imagining si Peter kaya, Ano kayang naramdaman niya after that? Alam mo, could have si Peter ay naging katulad ni Judas na nag-commit ng suicide because of the agony, because of the shame na maaaring naramdaman niya. Grabe, ako pa, napaka-vocal ko patungkol kay Jesus. Tapos bigla-bigla ang tinalikuran ko 3 beses. Maari siguro na sumagi sa isip niya yun. Di na ako dapat mabuhay sa mundong ito. But praise the Lord, si Peter, hindi naman niya ginawa yun. So I could just imagine yung agony na pinagdaanan ni Peter. Lalo na yon right after, di ba sinabi sa Bible, nung nasabi niya, narinig niyan tumilaok yung manok. Bigla siya na-remind, ito nga pala yung sinabi ni Jesus. I think very important siya, Pastor, na yung may conviction, nare-remind ka. Ito yung sinabi ni Lord sa'yo na, kasi minsan may mga pagkakataon na yung ayaw nating iwasan. Yung pag may nagawa kang mali, wala nang nagko-convict sa'yo, hindi mo na naririnig. Ay, mali ito ginagawa ko. Means na matigas na yung puso mo. Pero yung kay Peter, na-convict siya agad, nakita niya, ay mali itong ginagawa ko. Yes. So may opportunity to repent, may opportunity to ask forgiveness. Yes. Yung time na yun, Pastor, paano po kaya na-restore si Peter? Ito yung nangyari. So after niya ma-deny, he never saw Jesus again. Walang account na sinabi na when Jesus was crucified, nandun si Peter. Isang disciple lang nandun, si John. No? So walang account ni Peter na nandun. So maari itong 10 ay nagtago na kasama si Peter 11. 10 kasi wala na si Judas. Nagtago na sila lahat. And so that was the last time na nakita niyo si Jesus Christ, nung dininay niya. And then, nabalitaan niya, the next na mababalitaan niya is nag-resurrect apparently si Jesus Christ. So kasama din siya nung tumakbo siya. Sino yung kasama niya disciple? Si John din. So, kasama niya din tumakbo. Pagdating doon, hindi niya nakita si Jesus. Diba? Hindi niya nakita si Jesus doon. Kailan niya nakita si Jesus? Noon nangingisda sila. Nakakatuwa yung story na yan. Si John yung nagkwento niya na isang araw, niyaya sila ni Peter. Mangingisda ako. Sama ba kayo? Mga fisherman sila Sama ba kayo? So, nangisda sila. So, siguro, iniisip nila, habang nangingisda sila, hindi naman mabilis na gawain yun. Hindi naman 30 minutes yun. Matagal yun No? Siguro, habang nakaupo sila, nagkwentuhan sila. Grabe yung pinagdaanan natin. Grabe yung kay Jesus. Tapos, bigla narinig nila sumigaw doon sa shore. May nahuli ba kayong isda? Sabi niya, wala nga Wala kami nahuli. Maghapon na kami nandito. Siguro, dami niya na napagkwentuhan patungkol kay Jesus. And then, nung
Sinabi nung tao doon sa shore, ibato nyo sa right side. Binato nila sa right side and nakakuha sila ng maraming isda. And it was a flashback kay Peter. Nung time na yan, hindi pa nila alam na Hindi nila alam Jesus yung nagsabi. Yes. But it was a flashback kay Peter. Why? Because that was the first time. Yes. Yun yung time na Nagkakilala nakilala niya si Jesus Christ. Nakakuha siya ng isda. Sinabi din sa kanya ni Jesus noon di ba? Pumunta tayo sa mas malalim. Mas malalim. Sabi niya, Lord, wala nga kami nahuli. Buong magdamag ka. Buong magdamag. Yun din, sinabi niya. Sabi, itcha mo. No? Nung nahuli niya, ano sabi niya? It is the Lord. It is the Lord. Pansinin niyo, ang ginawa ni Peter, nakakatawa lang to, no? Tayo pa nagsiswimming. Diba? Pag tayo nagsiswimming, naguhubad tayo ng damit. Of course, lulubog ka doon sa swimming pool. Pag marami kang damit. But si Peter kakaiba. Si Peter, sabi sa Bible, kinuha niya yung kanyang cloak. Nilagay niya yung cloak niya, kasi siya nag-dive. Siguro sa taranta ni Peter, sa excitement niya, biglang lumangoy na lang siya. Tapos nalimutan niya, mas mabilis nga pala yung bangka kaysa sa kanya. Nabasa nga ako, Pastor. Kaya daw siya tumalon agad. Kasi gusto niya unahan si John daw. Parang kasi, ako naman mauna ngayon. Nauna si John ang nauna. Kasi nauna siya nang tumakbo nung sa tomb. Naunahan niya ako. No? So lumangoy siya doon. Tapos nakita niya si Jesus. No? May isda. May pagkain. I was thinking, ito lang iniisip ko, no? Ano kaya yung pakiramdam nun? Nung nag-lock eyes sila ni Jesus again for the first time. Since nung dininay niya si Jesus. Ano kaya naramdaman ni Peter? Ako siguro, kung ako yung nasa lugar ni Peter, no? Mae-excite ako na matatakot at the same time. Mae-excite ako kasi si Jesus, makikita ko ulit. And then at the same time, takot ako kasi baka galit sa akin si Jesus dahil sa ginawa ko. Oh. Totoo. No? Ikaw bro, ano kayo mararamdaman mo? Siguro, siya parang, alam mo yun, diba, yung last na encounter niya with Jesus, niya. So, it's a very negative event. So, nakita niyo ulit, parang ang naisip ko na, makakabawi na ako kay Lord. O yung mga regrets mo. Kasi ang dami mong regrets pag anong tawag doon. Pag ikaw may nagawa ka na mali kay Lord. May tumalikod ka, may nagawa ka kasalanan. You live in a life full of regrets. Hindi mo siya maitatago. So kunwari, ikaw ay namumuhay ka kasama kay Lord, may nagawa kang mali. Tapos hindi mo pinagbisihan. Punong-puno kayo ng regrets. So yung time na nakita niyo si Jesus, alam mo yung parang lahat ng regrets ko mawawala na. Makakabawi ako kay Lord, ma-experience ko siya ulit. Diba? So yun nga, no? Grabe, no? Excitement, kasi nga, marirestore ulit. Takot, ano. But ito, nakakatuwa. During that time, kung babasahin natin si Jesus, parang hindi din niya sinabi. Parang hindi din niya binrot up yung topic. Yeah. Nung nakita niya si Peter, kasi siya yung unang dumating Yes. Lumangoy siya. Hindi sinabi ni Diyos, ano ka ngayon? Ngayon, lalapit-lapit ka sa akin. Diba? Hindi niya po sinabi. Wala narinig na ganun. Tapos ano pa sabi ni Jesus? May nahuli kayo isda? Kuha kayo. Dali nyo dito, lutuin natin. Jesus was very welcoming. Grabe, no? So that time talaga, Pastor, hindi siya nagalit kay Peter. Hindi. Hindi siya pinagalitan. Hindi. And yun na nga, ano? Kung ako yun, ano? Kung ako si Jesus Christ, siguro habang kumakain kami, kasi habang kumakain noon sinabi ni Jesus siguro pwede kong sabihin na, bro, kamusta ka nung gabi? Anyari. Anyari? Buti pa si Jan, kasama ko. Ikaw naman. Pwede nang gano'n, di ba? Or pwede sabihin ni Jesus, okay ka na? Okay na tayo? Sabi ko sa'yo, di ba, itatatwa mo 3 beses. Kaya ako nga sinabi in advance Pwede naman sabihin di ba? Pero anong sabi ni Jesus? Peter, do you love me? Heartbreaking no? Sobra. Do you love me? Para kung ikaw si Peter, ha? Parang maiisip mo sa ginawa ko, kahit nasabihin ko sa'yo, I love you, parang sasabihin mo, bakit mo ginawa yun? Diba? Parang... Grabe, yung tanong ni Jesus, do you love me? And ang sagot ni Peter was, Lord,
alam mong mahal kita. Alam mong mahal kita. And then ano sinabi? Hindi naman sinabi ni Jesus, mukha mo. Tapos mo nga, lalablab ka sa akin ngayon. Pambihira ka. Di ba hindi naman ginanon ni Jesus? Ano sabi niya? Tinanong niya ulit. Feed my sheep. Ayun, feed my sheep. No? And then, tinanong ulit. Siguro kumakain ulit sila. May sabi ni Jesus, Peter, mahal mo ako? Siguro, ikaw parang, ulit-ulit, sabi ni Lord? Peter, siguro, oo naman, Lord, mahal na mahal kita. Tapos sabi ni Jesus, alagaan mo yung mga sheep. My lambs. Tapos sumunod, may pangatlo pa. Do you love me? Na-hurt na si Peter. Di ba? Bakit kaya na-hurt? Yun ang tanong eh. Bakit kaya na-hurt si Peter? Parang siguro for Peter, hindi naniniwala si Lord. Pwedeng ganun. Naisip ko lang, Pastor, pag sinabi ko sa asawa ko yun, do you love me? Do you love me? Feeling ko matutulog ako sa salap. Pero siguro kaya tinanong ni Jesus, una inisip ko, there's si Lord kasi always open the door for restoration. Yes. So at the same time, nagko-command siya kay Peter. So sinasabi niya, tend to my sheep, feed my sheep. Ang dating sa akin na, huwag mo lang sabihin na mahal mo. Kung gawin mo, parang ipakita mo. Kasi ang daling sabihin eh. Ayun, di ba si Peter lagi sinasabi na, Lord, hindi kita iiwan. Lord, ganun siya lagi. Pero ang time na nun, kinocommand niya, gawin mo. I-act out mo yung pagmamahal mo sa akin. Hindi lang basta sabihin. Right. Tama. No? Wow. Talagang, yun naman din yun. Kasi nga, yung love, para masabi mo mahal mo yung tao, merong action. Pag ang asawa mo, puro I love you lang, pero walang action. O yung girlfriend mo, o yung boyfriend mo, no? Walang action. Talaga magdududa ka, mahal mo ba talaga ako? Naalala ko lang, no, yung sinabi ni Paul with regards to love. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13. Dalawang bagay na naalala ko doon. Number 1, sinasabi doon, love is not self-seeking. Di ba? Tapos yung isa, love does not keep any records of wrongs. Pinapaalala lang ni Jesus sa kanya. Okay na yun. Okay na yun. Parang kahit na anong ginawa mo sa akin, mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita. Diba? True Grabe love. yung pagmamahal ng Lord. And yung ginamit ko, titingnan natin yung Greek word. Kasi yung love, no, maraming translation yan sa Greek. No? Andyan yung storge, andyan yung phileos, andyan yung eros. No? Ba't ang ginagamit lagi ni Jesus doon kay Peter pag tinatanong siya, Peter, do you agapao me? Ibig sabihin, agape love. Unconditional love. Do you love me unconditionally? And si Peter, siguro ang sagot niya ng love is, oh Lord, phileos kita. Mahal kita as brother. As a brother. Huh? Hindi, ninulit ni Jesus, do you love me unconditionally? Maaari, sinagot siguro ni Peter, Lord, mahal kita bilang aking pamilya. Pamilya na tayo, Lord eh. Tapos, finally, sinabi ni Lord, do you love me unconditionally? And this time, naunawaan na ni Peter, unconditional love. Yung love na kahit pa pumalpak tayo, kahit na sumablay tayo, kahit ilang beses, God will still call us back to Him. Keeping no record of wrongs. Grabe, no? Yung pagmamahal ng Panginoon. Grabe yung love. Pag binabasa ko yung part na yun sa Bible, Pastor, ano yung favorite ko? Parang ang niyayakap. May word of God na pag binasa. Parang niyayakap. Comfort. Pagmamahal ng Panginoon. Grabe. Yes. So, sobrang so sa mga ating nanunood, pag alam mo yun, gusto nyo maramdaman yung love ng Lord. Basahin nyo yung Bible. Talagang siya, lumulundag, no, Pastor, yung pagmamahal ng Diyos. Amen. Ayun. Amen. Saka it only shows na tayo kahit ilang beses tayo mag-fail, ang kailangan lang natin gawin is to come back sa presence or sa love ng ating Panginoon and i-welcome niya tayo palagi. Amen. Alam niyo, naalala ko dyan yung sinasabi ng Lord sa Israel noong Old Testament. Ano sabi ng Lord sa Israel? You worship me with your lips, but your heart is far from me. Kasi tayo, o sinasabi niya sa Israel, sasabi-sabi lang kayong I love you, Lord.
Pero yung puso niyo, wala na. No? Sa atin ngayon, yung sinasabi ng Panginoon, na hindi lang basta sinasabi mo, kundi nakikita ng Lord sa puso mo, talagang mahal mo siya. Amen. No? Unconditional. Siguro, Pastor, as we live our lives, Christian lives, ano yung pwede nating matutunan dito sa story ni Peter with regards to the price that he paid, denouncing Jesus and restoring? Ano yung pwede nating i-take away dito sa story ni Peter? Siguro isang bagay is to understand the great love of God para sa atin. Yung sinabi ni Paul doon sa 1 Corinthians 13, it is describing the love of God. Love is patient, love is kind, does not envy, does not boast, it is not rude, it is not self-seeking. Lahat yun. It describes the love of God towards us. No? And when we begin to understand, ganun tayo minahal ng Panginoon. Unconditionally. Agapaw. Doesn't have to have a requirement na mamahalin kita basta magbabasa ka ng Bible. O mamahalin kita basta mag-church ka. Hindi, mahal tayo ng Lord. Many times in our lives, we fail God. I failed God many times. No? Kasi bata akong pastor, tinawag ako ng Lord. Bata akong pastor. Siyempre, kalokohan ng kabataan. Hindi mo maaalis. But still, never ko naramdaman yung condemnation sa Lord. Hindi tinotolerate ni Lord yung kasalanan. But pag you truly repent sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya with a humble heart, repenting, God would accept you. Hindi sasabihin ng Lord, kala natin pag-usapan yan, medyo mainit ulo ko sa'yo ngayon. Hindi ganun Kundi talagang tatanggapin ka na ng Panginoon. Mararamdaman mo kagad yung pagpapatawad ng Lord. No? Sa ating mundo ngayon na we need to prove a lot of things. And sa ating mundo na self-seeking, the love of God stands out. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, self-sacrificing. Binigay niya lahat para sa atin. No? And kung mauunawaan natin how much God loves us, di tayo tatalikod sa Lord. Yes, we may fail the Lord at times. Maaari, sumablay tayo. But we always come back to God. Pwedeng bumalik, Pastor. Pwedeng lumapit. Yes, Pastor. Since napag-uusapan natin yung pwede tayong bumalik sa ating Panginoon, ano po ba yung dapat gawin ng mga tao na nagkakamali? Kasi may mga pagkakataon, di ba, pag nagkamali ako, mararamdaman ko na hindi na ako tatanggapin ng Lord kasi sobra na yung mga nagawa ko, sobra na yung mga pagkakamali ko sa choices ko sa buhay. Ano po ba yung dapat gawin ng mga tao para makabalik sila uli sa ating Panginoon? Number 1 ang kailangan. No? Para tayo makabalik sa Lord. Para lang yan yung parable of the lost son. Yung prodigal son. Nung na-realize niya na, ang pangit ng buhay ko ngayon, babalik na ako sa tatay ko. Si God, sabi doon sa parable na yon, yung father was waiting. Hinihintay lang tayo ni God the Father. Ano? Ganon din si Jesus. Kay Peter, hinihintay lang din ni Jesus na si Peter ang lumapit. At nakita naman natin, lumangoy pa si Peter. Di ba? Kumaripas, kumbaga. No? So, ganon din tayo. The first thing we should do is to come back to God. Isang bagay na naunawaan ko when it comes to the love of God, is that no matter how we failed Him, how many times, gaano katindi, the love of God is still available for us. Hindi siya yun nabawasan. Hindi siya yung may kondisyon, this time kailangan patunayan. Walang ganun Lalapit ka lang sa Kanya at patatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan. And He will restore that relationship. Siguro ang isang bagay na iwasan natin, is kagaya nung ginawa ni Adam and Eve. Biruin mo yun, nagkasala sila. Si God yung bumaba dun sa garden at the cool of the day para lapitan sila. Anong ginawa nila? Nagtago. Yan kasi ginagawa ng sin sa atin. It causes us to feel ashamed. Ito lagi ko sinishare. Iba yung conviction,
iba yung shame. Conviction would lead you to repentance. No? But yung shame would lead you to hiding. Magtatago ka. Kasi hiyang-hiya ka. But tingnan nyo to, yung ginagawa ng Lord, hindi siya galit doon sa tao per se. Doon siya nagalit sa ginawang mali. No? At yun ang hinihintay ng Lord na ihingi natin ng tawad. God will forgive us. God is always ready to forgive us and to bring us back to Him. Kasi mahal na mahal tayo ng Lord. Mahal na mahal tayo ng Lord. Kaya sa mga nanonood sa amin, if you feel na parang ang layo-layo ko na, ang dami ko nang mali nagawa sa buhay ko. Dati akong believer, ngayon di ko na alam. Balik ka lang sa Lord. God is waiting for you. God loves you so much. Mahal na mahal ka ng Diyos. Umalis ka dun sa shame. Shame, lagi yan nakaturo doon sa tao. No? But yung conviction, lagi yan nakaturo doon sa maling ginawa. God convicts us of our sin. God is not shaming us. Hindi tayo shame ng Lord. Hindi tayo shame ng Lord. Ako naglilingkod sa Lord, maraming pagkakataon, ang dami ko nagawang mali. Nakakahiya. Naramdaman ko, di naman talaga yun eh. Parang nahiya na ako. Parang ayoko munang maglingkod sa Lord. Pero once you come back to God, you experience the love of God. Totoo yung pagpapatawad niya. Totoo yung yakap niya. Totoo yung, alam mo yun, yung pagmamahal niya, totoo eh. Hindi ba peke? No? Alam mo siya yun. At yun yung masarap na feeling sa lahat. Amen. Amen. Yun. Kaya, yun. Siguro, sa atin lahat, let us not turn our back on God. Yes, we have failed God. Yes, napalayo tayo sa Panginoon. Pero bumalik lang tayo sa Lord. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Si Peter, nagkamali. Si Peter, dininay pa nga, hindi lang basta nagkamali. Dininay si Jesus 3 times. But Peter was welcomed back. In fact, pinagkatiwalaan pa ng Lord. Binigyan pa ng ministry pa ng Lord. Feed my sheep. Take care of my lambs. No? Bakit? Kasi pag tayo bumalik sa Diyos, hindi papayag ang Panginoon na sa isang tabi ka lang. Gusto pa rin ng Lord gamitin ka. Isa siguro pa example, si David. Noong nagkasala kay Bathsheba, hindi naman sinabi na huwag ka ng hari. Huwag ka ng hari, grabe ka, pumatay ka pa para lang sa isang babae. Hindi. Ang ginawa ng Lord, pinatawad siya. And then, nanatili pa rin siyang hari. Bilang king. Diba? So, God wants to use you. God wants to use us. Ano man yung pagkakamali natin, balik lang tayo sa Lord. Patatawarin tayo ng Diyos. So, I'd like to lead you sa prayer. No? If you feel na you've lost your way, you feel na napalayo ka sa Lord, natalikuran mo ang Diyos, I'd like to pray for you. Pray tayo? Let's pray. Father God, I pray, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na nakakapanood, Lord God, itong aming palabas na ito, Lord God. Lord, I pray, touch their hearts. Let them feel once again your love, your genuine love para po sa kanila. I pray, Lord God, that Lord, alisin niyo po sila doon sa kuweba ng shame. Alisin niyo po sila doon sa putik ng shame. Because Lord, sabi nga ng yung salita, you are not ashamed to call us your brothers. Lord, hindi mo kami sinishame. You want us to come back to you, to repent of our sins, and to follow you once again. So I pray, Lord, sa mga kapatid ko, sa mga nanonood dito, Lord, let us be drawn back to you. Let us experience once again your love, your forgiveness, your grace, your mercy towards us. Lord, maging po sa mga tao na hinahanap ka, Lord, I pray matagpuan ka po nila at ma-experience din nila, Lord God, yung pag-ibig mo, unconditional love sa kanilang buhay. Salamat po, Lord God. Lord, we dedicate our lives to you. We dedicate our lives to you. Simula po sa araw na to, Lord, sa iyo po, kami po ay para na sa iyo.
Salamat po, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So once again, nagpapasalamat kami sa inyo for joining us itong aming Holy Week special. Maraming salamat sa ating mga Thank you po. kapatid na narito, no? And we hope that you continue in your faith in the Lord. No? Patuloy tayong magbasa ng Bible, patuloy tayong mag-pray. At importante sa lahat, let's find a church, a Bible-believing church na tutulungan tayo sa paglago natin sa Panginoon. And I hope to see you someday na magkita-kita tayo at tayo magkaroon ng fellowship. Maraming salamat for your time. The Lord bless you. We'll see you sa mga susunod pa. God bless you. God bless you.